Ang pelikula ay naganap sa malayong hinaharap, kung saan ang isang extraterrestrial species na tinatawag na Oyan ay dumating sa daigdig upang humingi ng tulong dahil ang kanilang planeta ay nasa matinding panganib. Ang mga alien ay dumating ng mapayapa at walang ipinakitang senyales ng paglusob, kaya't pinayagan sila ng mga tao na manatili sa una. Gayunpaman, habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga Oyan, ang mga tao ay nagsimulang mapuot, at sa huli ay sinimulan ng gobyerno ang pagpuksa sa mga alien species. Sunod, nakita natin ang isang babaeng nagngangalang Nia na nakaupo kasama ang kanyang kaibigan na nagtanong sa kanya kung sigurado ba siyang handa siyang ituloy ito. Sumagot si Nia ng oo, at ilang sandali pa, dumating ang ilang pulis at sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na tumakas, nahuli nila siya. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang matandang lalaki na nagngangalang Theodore na ipinadala sa isang malayong planeta na 43 light years ang layo mula sa daigdig upang magsilbi ng habang-buhay na sentensya. Siya ay namumuhay ng mag-isa sa tigang na lupain at ang kanyang mga araw ay ginugugol sa pagmimina ng mga mineral na ipinapadala pabalik sa daigdig sa pamamagitan ng orbiting satellite. Kung hindi niya gagawin ng maayos ang kanyang trabaho, ang sensor ng biomonitor na nakatanim sa kanyang dibdib ay umiilaw at nagpapadala ng signal sa kanyang damit pang trabaho na naglalabas ng kuryente upang bigyan siya ng babala. Ang planeta ay talagang may mga kalagayan na katulad ng sa daigdig, tulad ng gravity at oxygen, ngunit ang hindi pantay na komposisyon ng hangin nito ay nagpapahirap sa paghinga kumpara sa daigdig. Kaya, sa tuwing umaalis si Theodore sa kanyang silungan, kailangan niyang gumamit ng mask upang protektahan ang kanyang kalusugan. Bukod pa riyan, ang isang araw sa planetang ito ay tumatagal lamang ng 14 na oras na nagpaparamdam sa kanya ng buhay na napakaikli. Ang kanyang silungan ay isang maliit na pod na ibinigay ng gobyerno na kinabibilangan ng ilang mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Theodore, kumakain ng hapunan, at nagdidilig sa kanyang hardin ng gulay. Pagkatapos ay ginugugol niya ang kanyang oras sa panonood ng TV, pagbabasa ng mga libro, at pakikipag-usap sa kanyang sarili habang inaalala ang kanyang asawang si Mona. Dahil matagal na siyang namumuhay ng nag-iisa, nagsimula siyang makarinig ng mga tinig sa kanyang ulo na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Tuwing gabi, isang purple alien gas ang lumilitaw para subaybayan si Theodore, at naririnig nito ang kanyang mga iniisip at naire-record pa ang mga ito. Isang umaga, nagising si Theodore dahil sa malakas na alarma sa kanyang dibdib na huminto lamang nang isuot niya ang kanyang damit pang trabaho at umalis sa silungan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Theodore at ayaw niyang magtrabaho, ngunit patuloy na tumutunog ang alarma, kaya wala siyang magawa. Naghukay siya buong araw at pagkatapos, nagsimulang lumala ang kanyang kalusugan hanggang sa punto ng pagdurugo. Kinabukasan, kumuha ng kutsilyo ang dismayadong lalaki at hiniwa ang kanyang dibdib para tanggalin ang aparato. Sa sandaling nailabas ang bagay sa kanyang katawan, namatay ang mga ilaw at alarma ng spaceship. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita si Theodore ng isang spacecraft na pumasok sa orbit ng planeta na nangangahulugang inakala ng mga tao sa daigdig na patay na siya at malamang ay nagpadala ng ibang tao upang pumalit sa kanya. Naintriga si Theodore dahil matagal na siyang hindi nakakakita ng ibang tao. Pagkatapos ay lumapit siya sa silungan at narinig ang isang babaeng nakikipag-usap sa kanyang AI na nagbunyag na buhay pa ang dating bilanggo. Bagamat walang ipinapakitang senyales ng buhay ang biomonitor, patuloy na tumatanggap ng mining data ang satellite na nangangahulugang nagtatrabaho pa rin si Theodore araw-araw. Ang babae, na walang iba kundi si Nia, ay nagtanong sa kanyang AI kung dapat ba niyang patayin ang lalaki na ikinatakot ni Theodore. Nang marinig ito, mabilis na bumalik ang matandang lalaki sa kanyang silungan, nag-aalala para sa kanyang buhay at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang gabing iyon, palihim siyang pumasok sa silungan ni Nia at ninakaw ang journal nito mula sa mesa bago bumalik sa kanyang sariling lugar. Kalaunan, binuksan niya ang libro at isang larawan ng nahulog na nagpapakita ng isang Oyan at isang babaeng tao. Ang buong journal ay nakasulat sa wikang Oyan at sa huling pahina, isinulat ni Nia na kinamumuhian niya ang mga tao. Pagkatapos ay makikita natin ang isang flashback kay Nia noong bata pa siya na nakikipag-usap sa Oyan nang biglang dumating ang sundalo at inutusan silang huwag gumalaw. Pagkatapos ay lumipat ang pelikula sa pananaw ni Nia na lumapag sa malayong planeta bilang isang bilanggo, pagkatapos nito ay umalis ang spaceship na nagdala sa kanyang pod. Ang hangin sa planeta ay nagpapahilo sa kanya, kaya binalaan siya ng AI na ang kanyang katawan ay mangangailangan ng ilang oras upang makapag-adjust. Isiniwalat din ng AI na buhay pa pala ang matandang bilanggo, kaya tinanong ni Nia kung dapat ba niya itong patayin na narinig naman ng matandang lalaki. Gayunpaman, ipinaalam ng AI kay Nia na hindi niya kailangang gawin iyon dahil malapit nang mamatay ang lalaki. Nagmungkahi lamang ang AI na layuan niya ito dahil hindi matatag ang kalagayan ng pag-iisip nito. Nang gabing iyon, nasa kama na si Nia nang marinig niya ang matandang lalaki na palihim na pumapasok sa kanyang silungan, ngunit nagkunwari siyang natutulog. Kinabukasan, nagtagpo ang landas ni Nia at Theodore habang nagtatrabaho sa mga minahan at sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Pag-uwi, napansin ni Nia na nawawala ang kanyang journal at isiniwalat ng AI na ang matandang lalaki ang kumuha nito.
Ikinagalit ito ni Nia at sumugod siya sa pinto ni Theodore. Sinunggaban siya gamit ang kutsilyo habang hinihingi ang kanyang journal. Humingi ng tawad si Theodore at ibinalik ang journal. Pagkatapos ay binalaan siya ni Nia na huwag nang lumapit muli sa kanyang silungan. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Theodore. Napagtanto na hindi siya nito balak patayin kung hindi ay ginawa na niya ito. Kinabukasan, dumating si Theodore sa silungan ni Nia upang humingi ng tawad sa pagkuha ng kanyang journal, ngunit galit na sinabihan siya nitong lumayo. Pagkatapos ay tinanong siya nito tungkol sa kung ano na ang daigdig ngayon at kung mayroon pa ba silang TV, na lalo lamang nagpagalit sa kanya. Ipinaliwanag ni Theodore na, sa paglipas ng panahon, hindi na siya mag-iisa at lilitaw ang mga boses sa kanyang isipan. Naawa si Nia sa matanda at ikinwento niya rito ang tungkol sa kalagayan ng daigdig at mayroon pa rin silang TV. Kalaunan, habang nagtatrabaho ng magkasama, sa wakas ay nagpakilala sila at ibinahagi ang kanilang mga pangalan sa isa't isa. Kinabukasan, iniwan ni Nia ang kanyang pod at natuklasan ng isang sulat na iniwan ni Theodore kung saan inimbitahan siya nito sa hapunan ng gabing iyon. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi ito isang romantikong imbitasyon dahil mayroon siyang asawang mahal niya. Kalaunan, ang nalilitong si Nia ay nakipag-usap sa AI at tinanong kung anong krimen ang nagawa ni Theodore at nauwi rito. Sumagot ang AI na wala siyang ideya ngunit ipinaliwanag na ang mga taong kinasuhan ng pagpatay, terorismo o pagtataksil ay ipinatapon sa planetang ito kaya malamang isa ito sa mga iyon. Nang gabing iyon, naghanda si Theodore ng hapunan at naglabas pa ng whiskey na matagal na niyang itinatago. Di nagtagal, dumating si Nia at nagsimulang mag-usap ang dalawa habang kumakain. Ikinwento ni Theodore sa kanya ang tungkol sa kakaibang alien gas na lumilitaw sa gabi na nagpapakita kung paano nito naririnig ang kanyang mga iniisip at nire-record at ipinapalabas pa ang mga ito. Hiniling niya kay Nia na huwag isipin ang mga personal na bagay kapag dumating ang alien na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Tinanong siya ni Theodore kung bakit niya isinulat ang kanyang journal sa wikang Oyan. Lumalabas na nakakapagsalita pa nga ang matandang lalaki ng ilang parirala sa wikang Oyan kahit na hindi niya matandaan kung paano niya ito natutunan. Sa wakas ay isiniwalat ni Nia na noong sanggol pa siya, pinalayas siya ng kanyang mga magulang at pagkatapos ay natagpuan siya ng isang Oyan na nagpalaki sa kanya. Nanirahan siya kasama nila malapit sa Black Sea kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga tirahan ng mga alien. Sa kasamaang palad, noong siya ay 10 taong gulang, ang kanyang inang Oyan at mga kapatid ay pinatay ng militar at siya ay inampon ng isang masamang pamilya. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inamin ni Nia na plano niyang pugutan ng ulo ang punong ministro na nagutos ng pagpatay sa lahat ng mga kawawang alien. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng kinasangkutan ni Nia ay isang undercover na pulis kaya naman inaresto si Nia at kinasuhan ng pagtataksil at ipinatapon sa planetang ito. Nang marinig ito, natigilan si Theodore at sinabing tila pamilyar ang lugar na Black Sea, bagamat hindi niya matandaan kung kailan siya naroon. Inihayag niya na matagal na siyang naninirahan sa planetang ito at nakalimutan na niya ang halos lahat ng bagay tungkol sa kanyang sarili. Tinanong ni Nia ang tungkol sa kanyang asawa at ipinaliwanag niya na si Mona ay isang guro rin na katulad niya at malamang ay retirado na ngayon. Nagtataka si Nia kung paano siya napunta rito at inihayag ni Theodore na siya ay na-frame up para sa pagpatay. Hindi rin niya kilala ang biktima na lumabas na katrabaho ni Mona. Ipinagpalagay ng mga awtoridad na nagseselo si Theodore sa relasyon ng biktima sa kanyang asawa at pinatay ito. 15 taon na ang nakalipas mula nang mamuhay siyang mag-isa at nagpapasalamat siya na sa wakas ay mayroon ng makakausap pagkatapos ng mahabang panahon. Naisip ni Theodore na baka nabaliw na siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Nia na ang bawat isa ay may iba't ibang ideya kung ano ang kabaliwan at dahil hindi na sila bahagi ng buhay panlipunan, hindi na mahalaga iyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Theodore na habang kausap niya ito, unti-unti niyang naaalala ang kanyang mga nakaraang alaala at naalala na mayroon siyang aso noon. Ngunit curious pa rin siya tungkol sa Black Sea na nagpapaalala sa kanya ng madilim at makapal na tubig. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nia na ang Black Sea ay isang pangalan lamang at ang tubig ay talagang asul tulad ng ibang mga dagat. Pagkatapos ay nagtanong si Theodore tungkol sa isang pangalang Alana na napansin niya habang binabasa ang kanyang journal at nagtataka kung sino iyon. Nagalit si Nia at ayaw itong pag-usapan kaya hindi na nagpilit pa si Theodore. Ipinahiwatig na si Alana ay kasintahan ni Nia na lumilitaw na isang undercover na pulis. Sunod, nagtimpla si Theodore ng tsaa nang bigla siyang makarinig ng mga kakaibang bulong at naramdaman ng alien gas na papunta sa kanya. Dahil dito, labis siyang natigilan at nakakita siya ng isa pang pangitain ng kanyang asawa at isang madilim na substance. Dahil sa matinding takot, sinabi niya na alam ng gas ang kanyang ginawa at sinusubukang balikan niya ang lahat ng kanyang nakalimutan. Naawa si Nia sa kanya at tiniyak sa kanya na ang nangyari noon ay hindi na mahalaga dahil narito na sila ngayon. Tinawag siya ni Nia sa kanyang pangalan, ngunit biglang sinabi ng matanda na ang kanyang pangalan ay hindi Theodore, ito ay Nathan, na ngayon lang niya naalala. Iniisip niya kung nag-imbento lang ba siya ng mga maling kwento at pagkakakilanlan sa kanyang isipan matapos siyang maihiwalay ng matagal. Nang marinig ito, natigilan si Nia at dahil dumidilim na, nagpa siya siyang magpaalam at bumalik sa kanyang pod.
Kalaunan, nakita natin ang isang flashback ng kanyang pagkabata noong kasama niya ang kanyang pamilyang Oyan at dumating ang isang sundalo na inutusan silang huwag gumalaw. Sa takot, binaril ng sundalo ang ina at mga kapatid ni Nia na Oyan na nag-iwan ng takot sa batang babae. Pagkatapos, narinig ang boses ng isang babae na tinukoy ang sundalo bilang Nathan Flanagan at inutusan siyang umalis. Sa kasalukuyan, naalala ni Nia ang lahat ng ito at tinanong ang kanyang AI kung ang matandang lalaki rito ay ang parehong Nathan na pumatay sa kanyang pamilya at kung sadyang pinagsama sila ng mga awtoridad sa planetang ito. Inaangkin ng AI na wala siyang ideya na nag-iwan kay Nia ng pagkadismaya kaya nagpa siya siyang alamin ang katotohanan ng mag-isa. Kinabukasan, habang nagtutulungan, niyaya ni Nia si Theodore na kumain ng hapunan sa kanyang bahay ng gabing iyon na sinangayunan naman ng matandang lalaki. Kinagabihan, dumating si Theodore na may dalang ilang prutas at pinaupo siya ni Nia at tinawag itong Nathan. Ngunit nakakagulat, sinabi ng matandang lalaki na hindi iyon ang kanyang pangalan at siya ay si Theodore. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Nia ang mga larawan ng Black Sea kung saan dati siyang nakatira kasama ang kanyang pamilyang Oyan at tinanong kung mayroon siyang naaalala. Sinabi ni Theodore na wala at inaangkin na kumpiyansa siyang hindi pa siya nakapunta roon. Iginiit niya na ang salitang Black Sea ay nagpapaalala lamang sa kanya ng isang bagay sa nakaraan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay nakapunta na siya sa lugar na iyon. Dahil sa pagkadismaya, tinanong ni Nia si Theodore kung naging sundalo ba siya na itinanggi naman niya. Hindi siya komportable sa pagtatanong nito at hiniling na baguhin ang usapan, ngunit tumanggi si Nia at patuloy na tinatanong siya. Pagkatapos ay direktang kinumpronta siya ni Nia tungkol sa pagpatay sa pamilya niya at pagsisikap na kalimutan ang mga kasalanan. Ikinatwiran din ni Nia na natutunan ni Theodore ang Oyan para takutin ang mga kawawang alien bago sila patayin. Itinanggi ni Theodore ang lahat at dahil sa pagkalito, itinulak niya si Nia at galit na lumabas ng pod. Pagbalik sa kanyang silungan, nagkaroon siya ng pangitain ni Mona na nagbabala sa kanya na huwag hayaang matuklasan ng babaeng iyon ang kanyang sikreto. Ikinatwiran ni Theodore na si Nia ay hindi nakakapinsala, ngunit hindi sumang-ayon si Mona at hinimok siyang patayin si Nia bago siya nito patayin. Bumalik kay Nia, lumabas siya ng kanyang pod at nakatagpo ang purple gas na nagpakita ng mga alaala ni Nathan kung saan nakikipag-usap ito sa nagngangalang Verman. Tinawag ni Nathan na kasumpa-sumpa ang mga Oyan at sinabi kung paano sila nararapat mamatay, na ikinagalit ni Nia. Nakumbinsi siyang ito ay mga alaala ni Theodore at lalo pang nakumbinsi na siya ang pumatay sa pamilya niya. Nang gabing iyon, nakarinig si Nia ng mga ingay sa labas ng kanyang pod at nag-imbestiga. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inatake siya ni Theodore na nagpatumba sa kanya. Habang walang malay, naalala ni Nia ang mga alaala ng araw na hinanap siya ng mga pulis matapos siyang ipagkanulo ng kanyang kasintahan. Nagising siya agad at nakita si Theodore sa harap niya, nagmamakaawa sa kanya na maniwala sa kanyang kawalang kasalanan at iginiit na wala siyang pinatay. Ngunit hindi siya naniwala sa kanya at tumakbo patungo sa kanyang pod kung saan kumuha siya ng kutsilyo. Di nagtagal, dumating si Theodore at sinubukan siyang kumbinsihin na inosente siya, ngunit tumanggi si Nia na magtiwala sa kanya dahil nakita ang mga alaala nito na ipinakita ng alien gas. Sa sandaling ito, nagkaroon ng flashback si Theodore na nakatayo malapit sa bintana kasama si Mona bago niya naramdaman ang presensya ng isang tao. Bumalik sa kasalukuyan, itinulak niya si Nia, dahilan para matumba ito, kaya inatake siya nito bago tumakbo palayo sa pinangyarihan. Samantala, nilamon si Theodore ng kakaibang alien gas at nagsimulang maalala ang kanyang mga alaala kung saan nakita niya ang kanyang sarili na kumukuha ng kutsilyo mula sa isang drawer bago tumungo sa isang silid. Di nagtagal, dumating si Theodore sa pod kung nasaan si Nia at sinimulan siyang brutal na atakihin muli nito, hinihiling na aminin niya ang katotohanan. Nagsimulang magdugo ng husto si Theodore at di nagtagal ay nakaranas ng isa pang flashback kung saan nahuli niya ang kanyang asawa na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Sinubukan ni Mona na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit sa kanyang galit, sinaksak siya ni Theodore at pinatay. Sa kasalukuyan, naalala ni Theodore ang lahat ng ito at sinabi kay Nia na naaalala niya kung paano niya pinatay ang kanyang asawa. Napaiyak siya at humingi ng tawad kay Mona habang iginigiit na hindi siya pumatay ng sinumang alien. Hindi siya pinaniwalaan ni Nia at patuloy siyang binugbog, ngunit di nagtagal ay napansin niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nagimbal siya sa kung ano na siya ngayon at sa wakas ay tumakbo palayo mula roon, iniwan ng matanda. Pagkatapos ay ipinakita ang isang pangungusap, lahat sila ay karapat-dapat mamatay at ang pangalan ni Verman ay nakasulat sa dingding. Nangangahulugan nito na ang bilanggo na nagbigti rito ay si Nathan at tila ay pinapalabas ng alien gas ang kanyang mga alaala at hindi ang kay Theodore. Pagbalik sa kanyang pod, nagalit si Nia at sinira ang kanyang AI device at pagkatapos ay nag-alala siya tungkol kay Theodore. Pagkatapos ay bumalik siya sa inabandon ng pod at dinala si Theodore pabalik sa kanyang silungan bago umalis muli. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang journal upang magsulat ng isang bagay at natigilan siya nang mapansin niya na nakasulat ang pangalang Nathan Flanagan sa bawat pahina ng kanyang journal upang hindi makalimutan nito ang pangalan ng pumatay sa kanyang pamilya.
Sa wakas ay napagtanto niya na si Theodore ay hindi talaga si Nathan, ngunit binasa lamang nito ang kanyang journal at napagkamalang siya si Nathan. Nang sandaling iyon, pansamantalang nilamon ng alien gas ang kanyang pod at nilamon siya ng mga negatibong kaisipan mula sa alaala ng ibang tao na naging dahilan upang siya ay umiyak. Sa sumunod na eksena, bumalik si Nia upang makita si Theodore na ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Tinanong niya kung napagkamalan ba nito ang kanyang sarili bilang si Nathan pagkatapos basahin ang kanyang journal at inamin niya ito. Isiniwalat din niya na noong nasa daigdig pa siya, mayroon siyang kapitbahay na Oyan na malapit sa kanya at nagturo sa kanya ng kaunti sa kanilang wika. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, napaiyak si Nia at labis siyang namumulila sa kanyang pamilya. Sinabi niya na ang kanyang inang Oyan ay maaaring magalit sa kanya dahil sa pagtatangkang patayin ng punong ministro dahil ang mga Oyan ay hindi nakakaranas ng mga damdamin tulad ng paghihiganti. Pagkatapos ay sinabi ni Theodore na sa palagay niya ay hindi niya talaga papatayin ng punong ministro dahil hindi siya nito pinatay noong inakala niyang siya si Nathan. Pagkatapos ay inalok niya na tanggalin ang biomonitor implant nito at ipasok sa kanya upang kapag namatay na siya, maituturing siyang patay. Sa ganitong paraan, malaya siyang mamuhay sa planetang ito at hindi na kailangang magtrabaho sa mga minahan. Nang marinig ito, lumuluhang sumang-ayon si Nia at pagkatapos ay dumaan sa masakit na proseso ng pag-alis ng kanyang implant mula sa kanyang dibdib na pagkatapos ay inilagay kay Theodore. Maya-maya, sa wakas ay binawian ng buhay ang matandang lalaki at pagkatapos ay tinakpan siya ni Nia ng kumot at nagpaalam. Habang nagtatapos ang pelikula, umakyat siya sa tuktok ng isang maliit na bundok at tumitig sa kapaligiran ng walang maskara na nagpapakitang nakasanayan na niya ang bagong lugar na ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.